Hindi, nalilate lang ho si Tunying. Yun naman, hindi ako hanggang alas 7 mamaya. Nalilate lang si Tunying. Oras sa Bongga Puluhan, 3 minuto na makalipas ang ACES ng umaga. Pahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Natatraffic lang po si Katonying. Si Ka Jerry, syempre medyo ito ho'y nagdadalamhati pa ho doon sa pagpano na kanyang may bahay. Ano, ha? Pero mamaya, relax lang ho kayo dyan. Ha? Anyway, napag-uusapan ho ang traffic. Alam ba ninyo na inoprobahan na ng China yung kauna-unahang first passenger carrying flying taxi? Balupit, ano ha? Oh, lumipad na ang passenger carrying air taxi ng China. Nakaselyo po ang China-based company na EHang ng Airworthiness Certification para kauna-unahan po ito sa buong mundo. No, ha? O, kita mo ninyo, yan ang air taxi nila. No, ha? Ibig sabihin, maaari nang mag-operate bilang passenger transport sa China. Ito pong kauna-unahan nilang passenger carrying air taxi. Kaya ng air taxi na magsakay ng hanggang 2 katao o 600 pounds na kargo. Pinaandar ito ng electric rotors at kayang lumipad sa bilis na 80 miles per hour at sa layong 18 miles. Maaaring pumili ang pasahero ng destinasyon sa isang touchscreen sa loob ng cabin at i-enjoy ang kanyang biyahe nang hindi pinoproblema ang pagpipiloto. O kasi nga naman remote na control dito. Ang maganda pa, hindi kailangan ng runway ng air taxi dahil pwede itong mag-take off o lumanding sa anumang flat surface gaya ng rooftop, parke o kaya ay parking lot. Mukhang ito kinakailangan natin dito sa Pilipinas, ano ha? Electric oh. Kaya doon ho sa mga natatraffic, wish nyo yan, ha? Pero baka hindi po pwede dito sa atin. Sa dami ng kaliwat kanan nagsasalimbayan ng mga linya ng kuryente. Baka sumabit ho doon. Hindi lang ho yun. Hindi mo yung linya na, di ba? Yung, anong tawag dito? Pwede ba ito mabasa? Pwede maulanan? Hindi ko alam eh. Ay, susme, ang dami hong mga nangyayari. Pero sa mga nagtatanong ho sa atin tungkol po sa kalagayan ho ni Mayor Digong, okay na daw ho siya, sabi ho ni Senator Bongo. Okay naman ho siya. Bakit daw hindi natin binalita yung tungkol ho sa anong tawag dito? Bakit hindi daw natin binabanggit man lang yung storya tungkol sa movement o yung destabilization plot na kumalat itong weekend. Tinanggi na po ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Department of National Defense na meron pong ganyang mga pagkilos. Ang sinasabi ho ng DND, ito po ay democratic exercise lamang. Ano? Ibig sabihin, mga changes lang ho ng mga kuro-kuro. Wala naman daw ho talaga mga pagbabanta o anumang move para sa pag-destabilize ng government. Lalong-lalo na sa hanay po ng mga retirees. Ang hirap po yata. Mukha yung mga nang intriga nagbasa lang ho sa mga chat group ho ng mga retired AFP officers o mga graduate po ng iba't ibang mga class ng PMA. Binasa ho yun, pagkatapos inintriga at pinapalabas na yun ho mga banta sa banta sa pambansang katahimikan. Oo. Sa lahat na naman ng pagbibintangan ho ninyo, yung mga nananahimik ng mga retirees, nakakalungkot lang ano ha. Oo. Kaya daw ang tawag nila ngayon sa CIF bago na, hindi na Confidential Intelligence Fund. Ang tawag na nila dyan ngayon ay Chismis at Intriga Fund. Dami nyo pwedeng pagkunan ng impormasyon doon pa sa mga chat group. Marami talaga. Marami. Marami talagang mga chismis ngayon.
Pero ang sinasabi ni General Anyo, ni Secretary Anyo, misquoted daw si... na-misquote General na. Kasi yun naman, nangyari habang nagkwekwentuhan na may pep talk doon sa mali naman yung pagkakaintindi. Pero ang pinagmasihan nga ay yung mga chat group. Kayo na, nagcha-chat group kayo. Ingat po. Tayo lang may chat group Yung mga reporter po sa mga anchor, may mga chat group. Pagka pinaniwalaan mo lahat ng nandun, diba? Lalo na yung chat group ng Macau Group. Naku, mag-iingat ako. Mayor Alvin, magandang morning. Magandang umaga, Mayor Alvin. Bernard, magandang umaga. Salamat tayo. Si Igan. Mag-commercial muna tayo. Nasisingkaw na si Kato Nying. Sa ilang saglit. Oras muna sa buong Kapuluan. 8 minuto na makalipas sa alas 6 ng umaga. This time, balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, November 6, 2023. May pasok na. Akala nyo, bakasyon pa. Sa ulo ng ating ACS Balita, higit pisong rollback sa diesel nakaamba bukas. Kita ng PAGCOR bumalik sa antas ng pre-pandemic. PNP bumuo ng task force na tututok sa kaso ng pamamaslang sa broadcaster ng Misamis Occidental. Bilang ng mga Pinoy na gustong makatawid sa Rafah border na bawasan. 11 sugatan sa sunog na sumiklab sa magkahiwalay na barangay sa Quezon City. At Australian national na may expired visa, invalid passport inaresto sa pananakit sa live-in partner sa Bataan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baja, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, may aasahang panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista bukas. Tinataya ng oil industry sources na aabot sa piso hanggang 1.20 kada litro ang posibleng ibabaan ng presyo ng diesel at kerosene habang 60 sentimos naman sa gasolina. Thank you! Samantala, muli pong nakabangon ang Philippine gaming industry at ang kabuang kita nito ay bumalik sa antas ng pre-pandemic higit 3 taon matapos ang COVID-19 at pagpapatupad ng lockdown at mahigpit na quarantine. Sa RGB Connect Gala Night sa Hilton Clark sa Sun Valley Resort sa Pampanga, sinabi ni PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco na sa ilalim na higit 100 taon ng Marcos administration ay bumalik sa malapit na antas na 2019 ang kabuang kita nito. Ayon kay Tenco, ang pagtaas ng demand para sa paglilibang, paglalakbay at entertainment ay magpapanatili sa paglago ng industriya ng pasugalan sa bansa sa mga darating na taon. Dagdag pa ni Tenco, ang pag-alis sa travel at movement restriction ay nagresulta ng pagtaas ng pangailangan sa kainan, shopping at iba pang outdoor activities na hindi posible sa panahon ng pandemic. Samantala, iginiit pa ng PAGCOR Chairman na ang future growth ng local gaming industry ay susuportahan ng pagbubukas ng higit pang integrated resorts kabilang ang sa Clark, Pampanga. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! 6:14 ng umaga, nagsasagawa na po ng malalimang investigasyon ang Philippine National Police sa pagpatay sa radio broadcaster na binaril sa radio booth sa kanyang bahay sa Calamba, Misamis Occidental. Ayon kay Northern Mindanao Police Regional Director General Ricardo Layog Jr., isang Special Investigation Task Group ang binuo upang mangasiwa sa investigasyon sa pagpatay kay Juan Tumpag Humalon, na kilala rin bilang Johnny Walker,
57 taong gulang at empleyado ng Calamba Water District sa Misamis Occidental. At kaugnay po niyan, kausapin natin ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Nasa linya po natin si Undersecretary Paul Gutierrez. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito. Yes, magandang umaga Katunying at magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po ay ano na po ang ginawang hakbang ng inyo pong task force dito po sa nangyaring pagpaslang kay Johnny Walker, kay Juan Humalon. Yes, ganito ang atin po mga hakbang na ginawa. No? The soonest po na natanggap natin kahapon ng umaga, yun pong malungkot na balita, ay unang-una po ay nakipag-coordination po tayo sa Philippine National Police through the DIDM, Directorate for Investigation Detection Management under General Noble, kung saan pinaalala po natin ang pagbubuo ng SITG sa ganitong mga insidente. At tayo naman po natutuwa at before the end of the day nga po ay binuo na po ito ng PNP. Kahapon din. Yes sir, opo. At kahapon din po ay agad nating pinontak ang National Bureau of Investigation, si Director Lemos, at nag-request po tayo na separately mag-gather din po ng bukod na ebidensya ang NBI, and which I know the NBI is already doing right now. And then po, tayo po ay pumontak din po sa NICA, National Intelligence Coordinating Agency, to help us gather more intelligence background dito po sa incidenting ito, and we expect the report of their own separate intelligence gathering by today. And finally po, yun pong PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay atin din pong nakausap at handa po makipagtulungan ang tanggapan po ni Executive Director Gilbert Cruz para po makatulong sa paglilinaw po sa kasong ito at pagka mabilis ang pag-aresto po ng mga suspect. Opo, ito po ay talagang gumulantang sa ating lahat kahapon. Nung una po, Yusek, nung nakita ko po yung video, akala ko nga ay, alam nyo, usong-usong ngayon yung mga prank di ba? Nung una, sabi ko, parang prank lang to pero nung nakita ko na po yung mismong report ng police, bandang 9 o'clock, naku, sabi ko, totoo pala. Okay, unang-una, siguro himayin natin, ito po bang si DJ Juan Tumpag Humalon ay matagal ng broadcaster? Kanya po ba yung radio station? Yes, lumalabas po na gano'n at sa atin pong direktang ng pakikipag-usap kay Misamis Occidental Police Director Dwight Humaton doon. Pasensya na. Medyo hilo pa ako. Anyway, nakausap po natin si PD po ng Misamis Occidental at sinabi po niya na yung pong radio station ay valid naman po, meron pong frequency na doon po mismo sa bahay. So tama po yung mga naunang kinasabi na yung pong radio booth ay naandun po mismo sa bahay nung pong victim dito po sa Calamba. At may katagalan na rin nga daw po naman din itong nagbo-broadcast. And one thing po na napansin nating medyo kakaiba dito sa pangyayaring ito ay wala naman daw pong masasabing kaaway sa kanyang bilang komentarista o broadcaster, ito pong biktima. Nung pong ang nakita po natin sa video, actually dalawa po may CCTV na nandun sa isang side nung radio booth. Pero yung pong nakita natin, yung naka-live sa Facebook o social media niya, yung nandyan siya sa announcer's booth, may nakita na lang natin siya tumumba matapos siyang barilin. Okay, paano daw po nakapasok ng ganun-ganun na lamang ang gunman, Yusek? Well, lumalabas po na na tatlo po itong hinahanap na suspect ngayon. Ang pumasok daw po nakasakay ng motorsiklo. Ang pumasok po dito ay dalawa gunman. Yung pong isang gunman ay pinigilan yung ibang mga tao doon sa labas, malapit doon sa kwarto po nung radio booth niya na makapasok. At yung pong nakita nating nakakap na nakashort na parang naka-t-shirt na blue, ang dire-diretso nagbukas po ng pintuan at nagpaputok po sa suspect. Meron pong gwardiya, Yusek?
Wala. Batay po sa initial na impormasyon na tanggap natin, wala po kasing gwardiya dun sa bahay. Kasi bahay po ito no, residential. So siguro medyo kampante po. Ito po ang ating napas lang na kasamahan. So kahit sino pala, makakapasok kung wala man lang gwardyang haharang doon, ano? Actually po, ang pasabi daw po kasi ay makikiusap lang daw po, meron silang gagawing parang yung public appeal or public service. Parang mananawagan po sa radyo, ganon. Oo. Pagkatapos, tinutukan na nung ibang kasama, nung kasama nitong gunman, yung ibang tao sa labas. Opo. Yes, Captain, yung gano'n ang parang naging serye po ng takbo ng pangyayari. Oo. Nabanggit nyo na walang kaaway itong si DJ Humalon in the practice of journalism? Well, ito po ang assessment na sinasabi po sa atin ng paunang sinasabi po sa atin ng PNP, at saka po ng mga kasamaan po niya sa industriya dyan. Nakausap po ng mga tauhan po ng task force, yun pong presidente ng Mindanao Press Independent Council. At kung saan miyembro po itong aking napas lang na kapatid. At sinabi po sa kanila na gano'n. Ngayon po, may ilan pa pong anggulo tinitingnan siyempre po ang ating mga investigador, and we would allow them to conclude with their investigation. But for the moment po, what I'm seeing here, based din naman po sa atin pong matagal na rin karanasan sa pamamahayag, ano po ito, mukhang medyo lumalabo po yung pong anggulo na kaya po siya pinatay dahil po sa kanyang mga pagbatikos o komentaryo sa radyo. Oo. So ano pa raw po yung ibang posibleng anggulo na tinitingnan po ng otoridad? Well, meron pong tatlo pang yung pong in general terms po, kasi I don't want to be more specific right now, yung kasi nga po ay patuloy pong investigasyon, Yung isa po rito ay kinalaman dito po sa katatapos na eleksyon. Yung pong isa dito ay may kinalaman po sa away po sa lupa. Siya pala empleyado ng Water District ng Calamba. Hindi po ba kasama yon sa tinitingnan? Hindi po yun ang tinitingnan kasi po para pong yung pong away sa lupa, mukha pong medyo mabigat yon dahil nagkaroon po ng kaso sa korte. Opo. Okay. Nakausap niyo na po ba yung pamilya ni Johnny Walker? Well, as of last night po, we are trying to reach out today. In fact, the whole day nga po, we are trying to reach out today. Unfortunately po, hindi po makausap ng ating mga tauhan. We can understand that, kasi po, baka po, siyempre po, under trauma po itong mga ito. Dahil nga po sa pinagdaanan. Pero, sabi naman po ng PNP, maski nga po nung sa kanilang, hindi nila tuloy-tuloy na may sagawa yung kanilang interview dun po sa asawa kasi nga po because parang nasa state of shock pa, So we're trying to get in touch with them kasi nga rin sa atin, siyempre naman, sa panahon ganito, the government, the Marcos administration, is trying to reach out to them also para naman makatulong tayo in other ways, particularly po, na kahapon din nga pala ay agad din po natin nakausap ang DSWD sa pamamagitan po ni Yusek Edo Punay at sabi nga po sa atin kung ano may tutulong ng DSWD in this particular situation through yung alam naman po ninyo may programa sila para sa media ay gagawin po nila. That is why we are trying to reach out to the family para nga po may relay sa DSWD kung paano po sila makokontak at makatulong po ang gobyerno sa pamilya. May statement po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang banggit nga niya, walang lugar sa ating pong lipunan itong ganitong klase ng karahasan sa mamamahayag. Ang Pangulo po ba ay nakausap nyo o mayroon bang plano na magpunta doon sa kina DJ Humalon? Well, ako po personally po, I'm making an arrangement po. Yung pong aking ahensya, I'm making arrangement and I've already conveyed this to the PNP na I'm planning to make an arrangement para po makapunta doon during the wake po dito pong si Humalon. Opo.
nakakalungkot, nakakasindak ika nga kahit na ano pa man ang sabihin natin. Ito pong pangyayaring ito, ang tanong ngayon malamang tanong din ito pati na po ng mga international media, ay safe ba ang mga mamamahayag dito sa Pilipinas? Isip-isip mo, nagbo-broadcast, pinutukan sa announcer's booth. Yes. On that point naman, let us look into the records atin yung ano. Now, siguro naman ay yung atin pong incremental improvement sa ranking po ng Global Impunity Index po ng CPJ nitong nilabas nilang nakaraan lang October 30 ay maganda na rin po nga indikasyon na sa loob po ng isang taon ng Marcos administration from number 7 tayo po ay umangat sa number 8 dito po sa Global Impunity Index. That is in a span of 1 year. Nakaraang 2 taon po ng administrasyon ni Pangulong Digong, napako po tayo kasi sa number 7. Now going back po dito yung sa record itself, the record itself will show na sa ilalim po ng administrasyon Marcos, we have already recorded 5 media killings, and we're happy to note na lahat po itong naunang 4 ay masasabi naman po nating solved at saka po ongoing kasi po unang-una na-identify ang mga suspects, nakasuhan, yung iba po ay nakakulong, yung iba po ay hinahanap. Isa-isahin po natin ito, yung pong kaso ni Blanco, yung pong suspect dyan, ay nakakulong na. May kaso na po yan. Yung pong kay Persilato, Gaspino, yung pong ibang participant, nakakulong na rin. Yung mastermind, patuloy po natin hinahanap. Yung pong kay Chris Bundukin, na nangyari nitong nakarang Mayo, unang kasong inimbestigahan natin, yung kung tinuturong gunman, nakakulong na rin po yan at undergoing trial. Yun naman po kay Gempisaw na nangyari po sa Cagayan de Oro, as we probably know, nung pong last week, nahuli na po ng Cagayan de Oro, yun po yung isa sa tinuturong gunman dyan. At sana itong kaso naman ni DJ Juan Humalon ay wag lang maging statistic, makasuhan o mahuli yung mga salarin at mapanagot sa batas. Siguro mo ang kailangan dito, Yusek Paul, ay hindi lang mahuli, conviction sa husgado, no? Yes. Katunting, yan naman po ang ano natin, ang habol po palagi ng atin pong gobyerno, ng atin pong task force. At along the line po ng pagtulong pa rin po na mapaaga resolution itong itong bagong insidenteng ito, I'm announcing po na meron pong nag-voluntary na naman kaibigan natin na magbibigay po ng 100,000 bilang reward. So, para po sa sino man makapagtuturo at makatutulong sa maagang resolution po ng kasong ito. So, ang reward ay para dito sa maagang resolusyon ng kaso ni DJ Humalon. Kanino po galing? In other words po, yung kung sino makakapagturo doon po sa gunman. Opo. Kanino po galing? Sa ngayon ayaw magpakilala ka atin ng ating kaibigan. Pero guaranteed po yan, ibibigay po natin yan. Okay. Yusek Paul Gutierrez, maraming salamat po sa oras at nawa, huli na ito sa mga karasan sa ating mga kapatid sa profesyon. Maraming salamat at magandang umaga. Magandang umaga rin sa atin. Si Undersecretary Paul Gutierrez, siya po ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Hi! Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:29 ng umaga. Susunod, Tito Boy. Saan na Tito Boy? Nako, matindi to. Meron pong mga kababayan tayong nasunugan sa Quezon City. At hindi lang isa, kundi 2 sunog. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:29 ng umaga. Balita. 6:33 ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating ACS Balita.
Nabawasan po ang bilang ng mga Pinoy na gustong makatawid sa Rafah border patungong Egypt sa gitna ng tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, 46 na lang na mga Pilipino sa Gaza ang gustong tumuwid pa Egypt mula sa dating 115 dahil hindi nila maiwan ang mga napangasawang Palestino makaraang ipagbawal ng Philippine government. 11 ang sugatan ng sumiklab ang sunog sa dalawang magkahiwalay na barangay sa Quezon City simula noong Sabado ng gabi. Sa barangay Apolonio Samson, hindi bababa sa 10 ang sugatan ng mabilis na kumalat ang apoy sa higit 20 kabahayan pasado alas 7 ng umaga, bago ito naapula pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Samantala sa barangay Santa Monica, isang bumbero ang nasugatan ng masunog ang dalawang palapag na commercial building na pag-aari ng Ircon Incorporated noong Sabado ng gabi. Alas 6:34 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Arestado ang Australian national dahil sa pang-aabuso at pananakit sa kanyang live-in partner at anak nito sa Bataan. Kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang dayuhan na si Peter David Maxwell. 66 na taong gulang na expired na ang tourist visa at passport, kaya itinuturing itong undocumented at overstaying at nakatakdang ipatapon palabas ng bansa. May pasok na, may pasok doon po sa mga dumadaan dyan sa Espanya Boulevard sa Maynila. Naku, medyo maiipit po kayo dyan sa kahabaan ng Espanya Boulevard patungo po ng Quiapo, sapagkat yung mga bus station dito sa may Forbes, ano ba tawag ngayon sa Lacson? Mother, Lacson yun, ano? Yung Forbes. Yung Forbes. Sa may bandang kaliwa, may mga bus station doon. May mga palibasa, siguro yung mga galing ng probinsya, nagbababaan. Ay nako, dahil yung mga kumakaliwa nasa Espanya, kakaliwa ka ng Forbes, yung pong Lacson, nako, punong-puno. Kaya po damay yung dati-rati ganito, yung alas 5 ba naman ng umaga, ba't magiging matraffic? Pagka ganung oras, maluwag po dyan eh. Ngayon, maigpit, balik pa sa eskwela ang ating mga bata. Nako, sama-sama tayo, Pilipino. ACS Balita. 6:36 ng umaga, magbibigay ang Japan ng 12 barko sa Philippine Coast Guard sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa pagbisita sa bansa upang mapalakas pa ang kakayanang pansiguridad nito at tulong na rin sa modernisasyon ng Coast Guard. Palalawigin ng gobyerno ang e-visa o electronic visa para sa mga dayuhang nasa Pilipinas. Inanunsyo ito ng Pangulong Bongbong Marcos matapos hilingin ni Indian Ambassador Shambhu Kumaran na i-extend ang e-visa ng Indian nationals na nasa bansa. Sa ngayon, ibinibigay ng gobyerno ang e-visa sa mga dayuhan sa pamamagitan ng single entry at may visa ito mula 15 to 59 days o halos 2 buwan. ACS Balita. 6:37 ng umaga. Abangan po ang ating update mula sa PITX. May report si 52 Edniel Parosa. Standby lamang, magbabalik po ang ACS Balita. 6:37 ng umaga. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kausapin natin si Undersecretary Gilbert Cruz, ang Executive Director
ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yusek, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying at Jerry. Good morning po sa inyo at sa nakikinig at nanonood po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo. Yes sir, makikihingi lang kami ng follow-up doon po sa raid na ginawa ninyo sa isang Pogo establishment dyan sa Pasay. May mga na-rescue kayo doon. Marami-rami din po yun, ano? Opo, marami-rami rin po, both yung foreign nationals po at yung Pilipino. Ano? Actually, Katunying, 5 Chinese nationals po at isang Pilipino po yung inaresto natin. Ano? Dahil sila po yung nagme-maintain itong Pogo establishment na ito. At siguro nabalitaan nyo na rin na inside po dun sa Pogo meron pong aquarium kung saan ay ginagamit na parang prostitution din, ano? Oo. At yun nga, may mga Pilipinos po tayong pinauwi na rin po doon after malaman po natin na at ma-verify po natin na wala naman po silang involvement doon sa trafficking activities na nangyayari. Bali 149 Pilipinos po yung na-release na natin. Yung na-release na. Pero yung pong yung iba po ay talagang sila biktima ng human trafficking, parang sex trafficking pa pala, no? Opo, actually meron po tayong complainants na nakuha na, Katunying. Meron pong bali 7 po yung complainants natin. May 7 Pilipina, meron pong isang Vietnamese at meron din pong Chinese na nagrereklamo na they were victims po dito sa prostitution din na nasa loob po ng Pogo Hub. At bukod doon, Katunying, meron din po tayong mga biktima ng torture na lumutang na po sila. Grabe yun. Naglakas loob na po silang lumapit sa atin at nireklamo po nila yung mga ginagawang pananakit sa loob po ng Pogo Hub na yon. Ganon din po, kasi po nakikita na nila yung sincerity na ginagawa po ng ating kapulisan at ng PAOK po at kasama po yung IACAT. Naglutangan na rin pati yung mga, kasi may mga insidente rin pala rito, Katunying, Jerry, ng mga kinidnap po ito at binenta doon sa Pogo na ito, itong smart technologies na ito. Paano yun? Paano po ang paki-elaborate nyo nga po yun, yung sa kidnapping? Ang nangyayari po kasi dito, Katunying, halimbawa may atraso, at kaya tumakas po itong isang tao, nagtrabaho sa ibang Pogo Hub. Ang ginagawa nila dyan, kinikidnap po nila. At tapos, pinatutubos po ito, tinatawagan yung kamag-anak, o kaya tinatawagan yung mga kakilala para po tubusin. Yung dalawa po dito, nagreklamo po sila na pinatubos po sila for 500,000, yung isa naman 300,000. Ito pong tinutukoy nyo ay dayuhan? Mga dayuhan po ito. Dayuhan. Opo. Chinese po. Ito pong 5 sinasabi ko, mga Chinese nationals. Mga Chinese national, pambihira. Opo. Kailan pa daw po itong particular Pogo establishment na to, kailan pa po in operation yan? At bakit ngayon lang nadiskubre? Siguro matagal-tagal na rin po kasi dati naman iba ang pangalan nito, may mga violations din pong ginawa ito, kaya pinalitan po nila yung pangalan, and now may bago na naman silang lisensya. At siguro kung mga 3 hanggang 4 na taon nag-operate na po. May pambihirang pati sa ibig sabihin, lisensyado ng PAGCOR? PAGCOR po, PAGCOR. Oo. Siguro, alangan namang ipresenta nila sa PAGCOR yung kanilang illegal activities, ano? Oo nga dapat po kasi siyempre may mga inspection kung ginagawa dito. Para po, kasi sa labas talaga, Katunying, Jerry, hindi nyo talaga makikita, mataas ang bakod nito, ano? Even pagpasok po nung sasakyan, hindi nyo na makikita yung pinto. Papasukan nung dalawa po kasi yung gate nito, pagpasok sa isang gate, at magbubukas na naman yung isang gate, di mo na makikita yung sasakyan kung saan papasok. Doon po sa mga hindi nakasubaybay sa balita, may binanggit kayo kanina tungkol sa physical torture. Paano po nila ginagawa yon? Meron po kasi, Katunying, na dun na parang torture chamber, isang maliit na kwarto ito, kung saan merong
may isang may bakal po talaga sila, purposely nilagay nila sa pader para doon nila pinoposas yung mga tinotorture po nila. Grabe. Ang mga nagiging biktima naman po doon, ganun din po, yung may mga atraso sa kanila. It may be financial na pagkakautang o kaya may mga violation kasi pag hindi nakukuha yung quota tinotorture na nila. Halimbawa, ang quota nila is makapanloko sila ng 10 hanggang 15 tao sa isang araw. Pag hindi umakyat doon yung quota nila, nasa-subject sila sa pananakit. Grabe, torture chamber. Nakaposas, tapos ano yan? Nilalatigo ba yan? Kinukuryente ba yan? Ano raw ginagawa? Meron po kaming na-recover, actually part na po ng evidence natin, yung mga baseball bat po, yung aluminum. Naku po. So yung mga na-recover po namin doon, yung mga baseball bat na yupi-yupi na na-yupi po sa katawan ng tao yon. At meron din po mga tasers na ginagamit, tapos meron din po silang mga yung airsoft guns. Marami kami nakuha mga airsoft guns doon Ang tingin ko, ginagamit din nila pag gusto nilang paglaruan siguro yung mga torture nila, pinabaril-baril nila ng airsoft gun. At siguro itong mga airsoft gun na to, kasi mukhang mga tunay na baril ito, mga first class na airsoft gun na almost replica na ng tunay na baril. Nagagamit din nila ito pag may tatakutin sila o kaya may na Pilipinas. Ginagamit din po nila ito. So in total po, ilan po yung biktima dyan na napakawalan mula doon sa kanilang matinding at karimari-marim na karanasan? Sa ngayon po yung na-rescue po natin, meron na po tayong 11 rescued PIP victims. Ito po dito Filipinos, 3 Chinese lang, Vietnamese. Na-transfer na po natin sa PIP center natin, yung Trafficking in Person Center sa Mandaluyong. Ito nasa pangangalaga po ng DOJ natin. At yung iba naman pong yung mga nagreklamo po ng kidnapping, nilipat na rin po natin ng tirahan. Hindi na lang po babanggitin kung saan. At baka mabalikan po ng grupo. So, nilagay na po natin sa magandang safe house yung mga naging biktima po ng kidnapping. At meron din po tayong yung ganun din po, yung mga Chinese naman po na involved dito sa torturing activities. Yung 3 Chinese, nilayo na rin po natin, ilipat na rin po natin ng kulungan. At aside po doon, meron po tayong 484 katunying na subject for deportation for violation of immigration laws. Puro Chinese po ito? Puro Chinese po yun. Puro Chinese. Kung binabanggit, last point na lang po, Yusek, kung binabanggit yung mataas ang bakod, may yung pasukan at labasan ay magkaiba, medyo mahirap yatang matuntun yan kung walang tipster po dyan, para siyang parang walang nangyayari. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob. At sabi niyo mga 3 to 4 years na in operation. Ngayon, inutusan po ni Secretary Benher Abalos ang PNP na i-relieve po yung hepe ng pulis diyan at yung station commander yata doon sa na nakakasakop diyan. Yung po bang mga iyon, si Colonel Froilan Uy at saka yung isa pa, sila po ba kasabwat dyan o katulong ninyo sa pag-operate? May mga pinagsamahan na po kami mga operation na katulong po namin ang hepe po ng Police. At yung detachment commander na relieve. Actually, ito pong trabaho natin na bago, ito pong pinag-uusapan natin katunying. Malaki rin po yung naging participation nila kasi kailangan po namin ng ground troops po. Kailangan po namin ng mga tao na pamilyar po sa lugar. At siyempre ang uutusan po natin dyan at gagamitin po natin dyan, nakakaalam po sa lugar. So ginamit po natin yung grupo po ng detachment commander doon para mag-conduct ng initial surveillance. Kasi kulang din po kami sa tao. So nagamit naman po natin sila at nakatulong naman po sa amin. Nakatulong? Opo. So, nung po ni-relieve sila, how do you feel about it? Kung kasama nyo pala silang nakasakote dito sa illegal pogo operation na ito?
Sabi ko naman po sa kanila, tutulungan ko sila, siguro ipapaliwanag ko po yung mga tulong na ginawa nila at kung kailangan po mag-issue ng certification na ginawa ko na po, magse-certify po ako na may nagawa po talaga silang tulong para po maging maayos po yung operation namin dito sa Pogo na ito. Para maging successful yung inyo pong operation, ano? Opo. Naging successful po kaya siguro yung mga binigay po nilang informasyon nakatulong po ng malaki sa amin. Ayun, sana ma-communicate ding mabuti sa mga otoridad natin yan sa DILG at saka sa PNP kasi kung kasama nyo pala sila sa operation na to tapos sila ngayon ay parang mga, ang dating po kasi Yusek para silang mga kasabwat sa balita para silang mga kasabwat na nagulat na lang dahil pumasok kayo sa teritoryo. Nung pala, kasama sila sa ground operation. Yusek, maraming salamat po at alam namin meron po kayong event na dadaluhan ngayong umaga. Thank you at magandang umaga po. Thank you po, Katon. Magandang umaga po. Si Yusek Gilbert Cruz, Major General Gilbert Cruz, Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Edniel, promise, ikaw na. ACS Balita. 5 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katon Ying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Puntahan na natin si RH52. Nakikita na niya ang pagbalik ng mga kababayan nating galing sa long weekend. Napakahaba niyan. Nandun si Edniel sa PITX RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel. Actually, bago pa mag-alas 6 ngayong umaga na ito ng Lunes, mahaba ng pila ng mga pasahero ng EDSA Bus Carousel mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa South, mula rito sa may leftmost gate o yung gate sa dulong kaliwang bahagi ng PITX kung saan pumapasok yung mga mananakay pa EDSA. Halos 4 na gate na hanggang sa main entrance ang naaabot ng haba ng nasabing pila. Karaniwan sa mga pasaherong ito, Anthony, makikita rin ang ating mga manonood sa RH TV. Sila yung mga pumapasok o papasok sa trabaho o eskwela. Matapos nga ang very long weekend ng magkasunod na barangay elections sa panahon ng undas. Ayon sa MMDA Traffic Management Personnel sa Gate 10, hindi hamak na mas marami na itong kanyang nakikitang pasahero kumpara sa bilang ng mga mananakay noong Biyernes na hindi rin naman deklaradong holiday yung November 3. Bagamat wala pang inilalabas na official foot traffic report ng PITX hanggang sa pagdating natin sa terminal hanggang sa mga oras na ito. Tingin natin nagbabalik normal na nga ang sitwasyon sa terminal. Lalo na yung dami ng mga pasahero papasok sa iba pang ruta sa loob ng Metro Manila. Dito sa Landport Terminal, unang nagsasakay ang mga bus ng EDSA Carousel sa South or northbound o Papasay, Makati, Mandaluyong, San Juan, Quezon City hanggang sa Caloocan sa Monumento. Sabi sa atin ng dispatcher ng ES Consortium, isa sa 2 bus unit provider nitong EDSA Carousel nasa 400 unit na ang tumatakbo nitong Biyernes pa lamang at inaasahang babalik na sa more or less 430 hanggang 440 bus units ngayong linggong ito. Galing ito sa 350 bus unit lamang na pumiyahe sa EDSA Carousel noong kasagsagan ng DSKE, All Saints at All Souls Day Week. Dito sa PITX, una nang sinabi ng Corporate Affairs Officer na si Colin Calbasa itong Sabado at Linggo, inasahan ng pag-uwi o hindi man nakauwi na yung mga nagpakasyon para sa eleksyon at undas na maaaring umabot sa 1.6 million sa kabuuan itong buong long weekend. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Edniel, yung mga nasa video mo, pupungas-pungas pa iba, parang ayaw pang pumasok, ano? Parang tinatamad pang pumasok eh. Ang hirap naman kasing pumasok.
Hindi ba yung nasanay kang ng ilang araw na gumigising ng alas 6 o kaya alas 7 na umaga, tapos ngayon gigising ka bigla ng alas 4 ng umaga o kaya alas 3 ng umaga? Ako lang eh. Hindi, ako lang mismo eh. Maaga na nga akong gumising, nadali pa ako ng traffic eh. Kasi alam ko namang solo flight ako, kaya ang aga-aga ko, nadali pa rin ako. Basta, hindi ka nag-iisa. Marami tayong na-late. 7:04 na umaga. Ang tanong, pumasok na ba kayo ngayon? Nasaan ba kayo? Nasa kalsada pa? Talaga, medyo matraffic yun. Sabay-sabay ang pasok ng mga empleyado at pati na rin ng mga estudyante. Monday morning. Di meron tayong Monday sickness. Magandang umaga kay Kuya Norman Cordon. Kuya Norman, maganda morning. At kay Sir Eddie Castro. Sir Eddie Castro, wala ba tayo mga magagarang polo dyan? At ang mga masisipag nating mga taxi drivers, ang mga grab drivers, at ang mga delivery riders. Basta ingat-ingat kayo sa pagmamaneho ha. Tandaan ninyo, kahit kayo nagmamadali, susunod pa rin dapat sa batas trapiko. Meron akong ganun, Yuel eh. Meron akong ganung pangarap eh. Yung bang bawat araw, meron kang nagagawang mabuti. Isang umaga, pagising mo, mother, meron kang magagawang mabuti. Ano yun? Kung ikaw ay motorista o driver ka, susunod ka sa traffic rules. Di ba mabuti yun? Pag nasanay kang gumawa ng mabuti, halimbawa, yung isang estudyante naman, gagawa ka ng mabuti, bago ka umalis ng bahay mo, yakapin mo at halikan mo yung nanay mo. O mabuti yun. Kasi, umpisa pa lang ng araw mo, nakagawa ka na ng mabuti. Alam mo ako, naniniwala ako ang mga tao sadya namang mabubuti eh. Nakakalimutan lang na mabuti sila. Kaya minsan nalulugmok sa paggawa ng mali. Kaya lang, meron namang ibang mga tao, maaga pa. Pagbubunga nga na ang ginagawa, paghahanap na ng mali sa kapwa, paninirang puri sa kapwa, hindi naman ganoon ang tama. Maging parte tayo ng pagpapalaganap ng positive vibes. Yan, halimbawa may mga issue tayong tinatalakay dito po sa radyo. May mga bagay naman na hindi natin maiiwasang talakayin. Halimbawa, ngayong araw na ito ay magandang morning kay Ate Irene Messina at kay Kuya Rothman Agoncillo. Good morning. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo na ito pa lang si Attorney Teofilo Guadi ay binalik na sa LTFRB dahil nagpatumbling-tumbling yung kanyang accuser, si Jeff Galios Tumbado. Nagtumba-tumba. Ayun, yun ang latest natin mga kababayan. Abangan po nyo at bahagi din po yan ng ating pangunahing balita. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Chityam Chap Ithun, 7-11 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Engineer Tony Nanggel. Oras 7:12 ng umaga. Yo. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos pinakilos ang PNP, hustisya sa napatay na broadcaster
sa Misamis Occidental tiniyak. At ang pamahalaan naglaan ng 100,000 na pabuya. Budget priority bills ng Marcos administration una sa agenda sa pagbabalik sesyon ngayon ng Kongreso. Suspensyon kay Attorney Teofilo Guadis binawi na, balik LTFRB. Panibagong batch na mga OFW mula Israel balik Pilipinas ngayong araw. COC filing sa Negros Oriental simula na. Ito ba'y para saan, Mother? Para sa Mother? Congress ba to? Congress, oh. COC filing sa Negros Oriental para sa Congressional District na nabakante ni Arnie Treves. Simula na! Dating Pangulong Duterte nasa maayos na kondisyon matapos madulas sa sahig ng kanilang bahay sa Davao. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. detalye ng balita sa aming pagbabalik 7:14 ng umaga. This time check is brought to you by Ayun, oras po natin ni Yusek Ariel Nepomuceno. Aba, napakabilis ng oras. 7:19 ng umaga. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Kaagad na pinakilos ng Pangulong Bongbong Marcos ang PNP upang imbestigahan at papanagutin ang nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon, kilala bilang DJ Johnny Walker, sa Gold FM 94.7 radio sa Calamba City, Misamis Occidental. Ayon sa Pangulo, walang puwang sa isang demokratikong bansa ang ganitong uri ng pagpatay sa isang mamamahayag. Kaagad naman bumuo ng Special Investigation Task Force ang PNP na tututok sa krimen. Binaril po si Humalon alas 5:30 ng umaga kahapon habang naka-live broadcast ang kanyang programang Pahapyod sa Kabuntagon mula sa kanyang tahanan sa Calamba, Misamis Occidental na nagsisilbi ring radio station. May alok na 100,000 pisong pabuya ang Presidential Task Force on Media Security sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pumaslang sa isang radio broadcaster sa Misamis Occidental. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Yusek Paul Gutierrez, isang ayaw pang magpakilalang individual ang nagbigay ng pabuya para sa agarang pagpapanagot sa mga nasa likod ng pagpatay kay Juan Humalon. Sinabi pa ni Gutierrez na medyo lumalabo ang anggulo na may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Humalon. Kabilang sa iniimbestigahang anggulo ang katatapos lang na barangay at SK election at away sa lupa. Well, meron pong tatlo pang yung pong in general terms po, no, kasi I don't want to be more specific right now, yun kasi nga po ay patuloy pong investigasyon, ano. Yung isa po rito ay kinalaman dito po sa katatapos na eleksyon. Yung pong isa dito ay may kinalaman po sa away po sa lupa. Ang Pangulo po ba ay nakausap nyo o mayroon bang plano na magpunta doon sa kina DJ Humalon? Well, ako po personally po, I'm making a arrangement po, planning to make an arrangement para po makapunta doon during the wake po dito pong si Humalon. Ang tinig ni Undersecretary Paul Gutierrez ng Presidential Task Force on Media Security. Alas 7:21 na ng umaga, nanawagan ng strong action sa pamahalaan ang Mindanao Independent Press Council sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Edith Caduaya, Pangulo ng MIPC, hindi lang dapat puro kondena kundi dapat agad aksyonan ang pagpatay kay Humalon o Johnny Walker. Tila hindi rin umano ramdam ang proteksyon sa mga mamahayag sa Mindanao dahil hindi napapanagot ang mga nasa likod ng ilan sa napatay. Ang sa amin lang na, ano ba estado, ano ba state are you with us when you said you are protecting journalists? Ano ba yung protection ninyo? Kasi kung sinasabi mong proteksyon, wala naman kaming nasisir. Like, at kung sinabi mo na imbestigahan, like, remember mo si Ed Dizon, hanggang ngayon hindi pa natapos-tapos yung kaso, right?
Maalala mo si Benji Caballero, wala pa rin, no? Maalala mo si Don Dinoy, wala pa rin. Maalala mo si yung sa North Cotabato pa rin, wala eh. Ang tinig ni Edith Caduaya, ang Pangulo ng Mindanao Independent Press Council. 7:23 ng umaga. Balik po ang regular na sesyon ng Kongreso ngayong araw matapos ang 5 linggong break. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, pangunahin sa kanilang agenda sa pagbabalik ng regular session ang mabilis na ratifikasyon ng 2024 budget at para lagdaan na ito ng Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taon. Ayon kay Romualdez, tututukan nila ang pagpasa sa 5.76 trillion budget para sa 2024 at ilang natitirang priority bills ng pamahalaan. Noong nakaraang linggo, isinumite na ng Kamara sa Senado ang kopya ng inaprubahan itong budget para sa susunod na taon. Binawi na ng Pangulong Bongbong Marcos ang suspensyon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala na daw pong dahilan para suspendihin si Guadis dahil binawi na ni Jeffrey Tumbado ang aligasyong korupsyon laban dito. Naglabas din si DOTR Secretary Jaime Bautista ng special order na bumabawi sa 70 araw na suspensyon ng LTFRB Chairman at nakasaad na balik trabaho na ito ngayon Lunes. Bago bawiin, inakusahan ni Tumbado si Guadis na sangkot sa 5 milyong pisong lagayan sa LTFRB kapalit ng prangkisa at permit. Samantala, makibalita po tayo sa ating mga RH reporters. Kaugnay po ng pagbabalik eskwela at pagbabalik Metro Manila ng mga galing probinsya at pagbabalik traffic. Narito na sila. RH29, Boy Gonzales. Tito Boy, nasaan ka ba, Tito Boy? Anthony, dito ako sa Lacson Corner Erso sa bus terminal ng Florida. Na galing to ng bahagi ng Cagayan, mga nagbakasyon ng ilang araw. Yung iba ay nagbakasyon ng 6 na araw mula nung long weekend. At dinagsa ng mga pasero galing na probinsya itong Florida Bus Terminal ilang araw na. Sa ngayon ay puno-puno ang mga galing na probinsya, mga pasero, ang bus terminal. At kabila sa mga bumiyahe, ayon dito sa mga nakausap ko, Anthony, 17 hours yung kanilang biyahe mula dito sa Pari, Cagayan. Na traffic daw sa kalsada ng biyahe ng kanilang mga bus ng Florida. 17 hours umalis ang kanilang galing ng Apari ng alas 2 ng hapon. Dumating sila kanina lamang bandang alas 6 pasado. Napakahabang biyahe yun, ano? 17 hours, kaya yung iba pagod pagbaba ng bus. Halos talaga napagod sa biyahe. Tapos sa pa yan, ang dadaanan niyan Tito Boy ay mga bundok, mga kabundukan, masigsag dyan eh. Oo, yung Nueva Vizcaya, dyan sa may, yan yung bibisigsag sa Nueva Vizcaya. At medyo na traffic daw sa kalsada. Ayon sa kanila, na kaya inabot sila na kung pangkaraniwang biyahe ay nasa 12 oras sa 4 na oras lamang ang biyahe, pero dyan sa traffic ay inabot sila ng halos sa 17 oras. Ito yung galing ang party ng sa may labig, galing din sila ng Pagudbud sa Ilocos, Isabela, Cagayan, Apari, Tuwao, dito sa Tubigaraw. Ang mga biyahe ng Florida, dito sa Florida Bus Company. At yung iba rito nag-umangal galing pagbaba ng mga bus, Anthony, yung iba papauwi ng Laguna. Ang iba naman biyahe na naman, biyahe uling ay naku. Bulacan, biyahe na naman sila na Bulacan, may Laguna, may sa Pampalay. Kaya nag-abang sila rito ng mga taxi. At pero mga problema, may mga nagrereklamo
dahil sa taas nagkokontrata ang ilang mga taxi driver. At maging sa tricycle naman, mula dito sa yung galing ng Tugigaraw, si Mrs. galing ng Tugigaraw, papunta lang siya ng Balot sa may Tundo. Ang ang binabayad niya raw mula dito sa Florida Bus Terminal, 300. Pero sinisingil siya ng 500 kaya hindi na pumayag si Mrs. na ang dala naman niya ay isang... Sino naniningil ng 500? Yung tricycle driver. Tricycle. Tricycle driver. Malayo daw. Pagbalik daw, hindi na raw sabi ng tricycle driver, pagbalik, mahirap daw ang pasahero. At baka para mahuli siya. Yun yung katwiran ng, kaya sinisigil niya ng 500 pesos. Pero hindi pumayag yung pasahero. Kaya tinulungan na lang siya ng isang dalagita na kumuha ng Grab. Pero sa Grab daw, ang halaga ay 290 pesos. Tinan mo na. Mas matipid pa pala sa Grab kaysa sa tricycle. Tricycle. So, sabi na nung pasero, taga naman, 300 lang binabayad ko. Ilang beses na ako mula dito. Kapag galing siya ng probinsya, sa Tugigaraw, pagbalik niya, nagka-tricycle siya, 300 lang binabayad niya. Marami din mga angkas driver, mga joyrider, mga angkas na driver ang may mga pasahero. Dapat din Tito Boy, yung mga dumadating na bus at siyempre yung mga nag-aabang na mga angkas o kaya tricycle o kaya taxi, inaayos din, naayos kasi kanina nagka-traffic sa Espanya dahil diyan. Dahil yan sa Lacson Corner Erncio na yan, naipon ang mga sasakyan, siya ang may kasalanan. Kaya nga, yung ibang, kaya yung ginagawa ng mga NTPB dito at ang MMDA, pinapapasok nila agad yung mga bus na galing ng probinsya at pinagbabawalan naman yung mga taxi at mga tricycle na pumarada dito dahil nagko-cause ng traffic. Pero sa mga sumandaling ito, ngayong oras na ito, okay na. Kanina, nag-traffic kami. Galing kami na Dimasalan. Sobrang traffic. Mula Dimasalan, papunta ka ng Espanya. Ang bagal. Siguro na inabot na kami halos magkakalahating oras bago kami makausap. Yung pala, ito na pala yung traffic na nangyayari. Pero ngayon, ngayong oras na ito, pinabuhi na at maluwag na yung daloy ng sasakyan ng Lacson na Avenue. At marami pa rin mga kaubayan natin ang pabalik na o papauwi na galing ng Cagayan. Okay. Ang pauwi na dito sa kanilang mga tahanan dito sa ilang lugar sa Metro Manila. Yung iba naman bibiyahe pa ng probinsya, halimbawa ng Laguna. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, sa ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy. Puntahan naman natin si 23 Edwin Duque na nandyan sa NLEX Balintawak. Nako, traffic na daw, matindi na raw. RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin. Yes, Katunying, kung ano yung magkatawid na trapiko na naranasan mula pa kanina sa madaling araw ay ganun din hanggang sa mga oras nito. Dito sa may papasok ng Balintawak dito sa Quezon City. Ito yung una nang sinabi ni Robin Ignacio na ito yung huling papauwi galing sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Kung kahapon ay naranasan ng maghapon na yung maraming papasok. Sa tollgate pa lamang ay napakahaba ng daloy at umabot ito ng gabi. Pero bahagyang lumuwag nung maghahating gabi. Pero kaninang alas 4 ng madaling araw, dito naman sila yung mga huling humirit pauwi pabalik ng Metro Manila galing sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Sa ngayon ay pagsabit naman dito sa may Balintawak. At ang bumabagal dito, Katunying, itong papakyat ng EDSA, itong circle pakyat. Pero pag lampas ng Bonifacio, patungo naman ng Maynila ay lumuluwag na yung mabigat na sabi ng trapiko. Bumabagalan din dahil yung mga bus na galing naman ng Bulacan, galing ng Pampanga, Angeles, galing ng Tarlac na nagbababa dito sa may Bonifacio
sa may malapit sa palengke ay bumabagal dahil mga dami. Pero yung iba, simurkat naman, papunta ng Rodel sa may pier, bumabagal yung pagbaba. Galing naman ng Skyway, papunta ng Rodel dahil doon sa may intersection, doon naman nag-u-turn yung mga malaking truck galing na Maynila, pabalik dito sa pier. Kaya bumabagal yung pagbaba. Bagamat dumaan ka na sa Skyway, sa segment din, NLEX Connect, ay bumabagal pagbaba dahil dito sa U-turn slot ng pagitan ng Maynila at Nabutas. Sa ngayon, itong bahagi naman ng Caloocan, bahagi matrating din ang Samson Road, ang galing naman ng MacArthur Highway papuntang Monumento. Wala pa rin sa kano sa Pilipinas, Aris Country, Evelyn Dugues, please sa magbalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, Kuya Eric de Vinagracia, 7:33 ng umaga. This time, por dos. Solo flight tayo ngayon. At hinahayaan lang nating magluksa ang ating kumbatserong Jerry Baha. Dahil kahapon po ay nailibing na po yung kanyang may bahay na si Ate Sally Baha. Sige lang kumbatsero at bibigay namin sa iyong mahabang panahon para ikaw ay makapag-luksa kasama ang iyong pamilya. 7:40 na po ng umaga. Kausapin natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Asek Carnel, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga, condolence at panalangin para kay Ka Jerry, Katunying. Maraming salamat po, Asek. I'm sure napapakinggan po ni kumbatsero yan. Nung weekend, doon sa mga nanonood sa atin ngayon, may malaking balita po. Baka hindi nyo pa alam. Inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos na siya'y nagtalaga na ng bagong kalihim ng Department of Agriculture sa katauhan ni Secretary Francisco Tiu Laurel. Okay, Asek, nakipag-meeting na raw kayo kay Secretary Laurel? Oo, Katunying, nagkaroon na ng nagtrabaho agad ang ating bagong kalihim noong Biyernes at nagkaroon na ng pagpupulong kay Yusek Panganiban. Nagkaroon din kami ng konting diskusyon sa opisina. At naging maayos at very warm yung pag-welcome sa ating bagong kalihim dito sa DA. Meron po ba tayong mga aasahang pagbabago sa leadership o sa mga opisyal ng DA na in-announce po niya agad-agad? Nasa diskresyon yan, Katunying, ng ating bagong secretary. We can expect naman palagi pag may bagong administration, we always expect changes for the improvement ng ating management and operation within the department. At kagaya ng nasimula ng ating Pangulo, ay gusto natin na mas maging matatag at mas malakas yung ating kagawaran sa pagharap ng mga suliranin dito sa DA. Ang mga director pataas, meaning director, assistant secretary at undersecretary hanggang senior undersecretary, sila po yung mga presidential appointees. Pero gaano po kalakas ba ang powers ng isang DA secretary kung gusto niyang magkaroon ng change sa leadership po? Ang ating kalihim ay alter ego ng ating presidente dito sa kagawaran. Opo. Depende sa pag-uusap nila. They have to talk kasi mga presidential appointees kagaya ng nabanggit mo, Katunying, mula Director 1 sa 25 pataas, yan ay ina-appoint ng ating Pangulo. At pag na-appoint ng Pangulo, discretion ng ating kalihip kung kasi, Katunying, kunwari na-appoint ka na, pwede kang ilagay discretion ng kalihip. Kunwari, ilalagay ka sa isang opisina, kahit nasa ka na, pwede kang ilipat. Or pwedeng mag-usap kasama ating Pangulo, depende kung ano magiging usapan nila
doon sa mga presidential appointees. Yes. Para sa improvement again ng ating management and operations within the department. Ang sabi po ng Pangulo noon, ang marching order daw niya kay Secretary Laurel ikontrol o pababain ang presyo ng mga agricultural commodities. Ngayong araw pala ang first flag raising ceremony ni Secretary kasama ang mga kawani ng DA. Ina-expect po ba natin na ilalahad niya ngayon yung kanya namang marching orders sa Department of Agriculture? Yes, Katunying, ina-expect natin na magbibigay ng pahayag ang ating kalihim sa gaganaping flag ceremony ngayong alas 8 ng umaga dito sa Central Office at nakatuon yan doon sa mga gagawin nga ng mga changes at saka mga improvement within the department. Ito po ay specifically yung tungkol sa hoarding at smuggling. Paano po ba magagawa ng DA Secretary yun? Katuwang namin dapat dito ang iba-ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pangunahin na ang Bureau of Customs, ang DTI, ang DILG, at ang iba pang lalo ng kapulisan para mapatupad natin ng maayos, lalo na yung sa intelligence pa lang, yung ating opisina rito sa Inspectorate at Enforcement kay Asik Layug ay napaka-importante yan. So, isa yan sa mga pangunahin na tututukan din ni Secretary Chu Laurel na magtuloy-tuloy yung pagsugpo dito sa mga masasamang gawain nito, magmula sa hoarding, sa smuggling, dahil alam natin na bukod doon sa naapektuhan nito yung supply, ay naapektuhan nito yung food safety. Oo. Ito madaan yan sa sanitary and phytosanitary inspection. So, di natin sigurado kung yung mga na-smuggle agricultural goods ay talagang ligtas kainin. Kaya pangunahin yan na talagang titingnan natin. Last point na lang po. Speaking of supply, ang supply po ba ng bigas natin kumusta na ngayon? At ang presyo po ay kumusta rin? Hindi po presyo sa farm gate, kundi yung presyo po sa palengke. Tama yung Katunying, yung ating supply ngayong November, alam natin na magtatapos ang anihan at maganda yung naging panahon natin ngayong taon. Wala tayong experience na masyadong bagyo. Kung ngayon ay ina-expect natin na aabot tayo record harvest up to more than 20 million metric tons. At dahil dyan, pwedeng umabot up to 90 days yung ating national stock inventory after the end of the year. So we can expect na hanggang next year maganda at matatag yung supply ng ating bigas. At kung darating pa yung additional imports na inalaw ng India na 295,000 metric tons plus yung ibang bansa, ay talaga maganda yung ating magiging supply. In terms of prices, kahit na-lift na yung price ceiling, mandated price ceiling as per Executive Order number 38, nakikita pa rin natin yung presyuhan na 45 sa well mill at 41 sa regular. Bagat merong ilan na nagtataas ng presyo at ito ay bakit natin mabuti dahil natandaan mo Katunying, yung NFA Council ay naglabas ng presyuhan sa farm gate na 19 to 23. Tapos 19 to 23 sa dry. Dito sa Central Luzon ay merong mga ganitong bilihan. Bagamat sa Region 2, Region 1, nakaka-monitor kami ng presyuhan diyan sa 28 daw? 28 daw yung iba? Pero hindi naman yun karamihan Katunying. Meron tayong monitor kami na gano'n. At ano yan siguro dahil gusto nila talagang mapataas yung kanilang supply. So ano yan, balansihan talaga dahil sa ibang lugar ay may nakikita pa rin kami na 19, 20, 18 sa Visayas at sa Mindanao. Dito sa Mindoro ay ganun din. So tapos yung imports natin lalo na yung sa ibang bansa, lalo na sa India pag darating yun ay hindi ganun kamahal. So mas maganda makikita natin na dapat ngayon ay hindi dapat magtataas masyado. Yes sir. Last pahabol na tanong na lamang, nakabili ba ng marami ang NFA
yayaman din lang at tinaasan na yung buying price ng palay at marami naman silang pambili. Tuloy-tuloy katunying ang pagbili ng NFA doon sa huling report nila. They have 9 billion sa kanilang pondo. Oo. At inaasahan natin sa utos ng ating Pangulo na dapat tuloy-tuloy yung pagbili nila doon sa itinakdang presyo ng NFA Council. Naubos ba yung 9 billion? Ina-expect natin na ubusin nila yan. Dapat ubusin nila. Baka kasi may pera ng pambili. Ba't hindi pa bumili ng bumili? Tinitingnan ko kasi yung nabili nila as of about 2 weeks ago. Konting-konti pa lang, Asik yan ang talagang sigurado ako na pag-uusapan yan at ipipilit ng ating kalihim na mas sigurado na talagang yung obligation and disbursement at tamang paggamit ng pondo. Hindi lang ng NFA kung hindi ng buong kagawa. Yes, sir. Asek, salamat po at malapit na yung flag racing. Baka mahuli kayo. Thank you. Kaya nga, salamat Katunying. Condolence ulit at prayers kay Terry. Thank you so much. Si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Pangunahing balita. Para Ay. Happy birthday pala kay Cyrus Villanueva. Anak daw ni Tata Al Villanueva ng LTO Manila. Happy birthday. Happy birthday din kay Kuyang Jason Torres at kay Kuyang Jason ng VRC. Maganda morning. Uy, si Senro Jun Almasan ng Cabanatuan. Senro, I miss you. Kumusta ba yung Penro ng Nueva Ecija? Nami-miss na rin namin. Binabati rin natin ang mga taga-Aseya. Magandang morning, Kuya Boots. Nandito na po ang all-new Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo ang advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O di ba? Suwabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED headlights at double road daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Chery Auto dealership o kaya na may i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Ito ba ito by 20 Mother? By 2035 daw sa California, hindi na pwede yung di gasolina o di diesel mong sasakyan. Puro electric na. Kaya sabihin mo kay Tatang Aya, mag-invest na siya sa electric vehicle. At mag-invest din kayo sa matibay-tibay na bubong. Baka marupok yung bubong nyo. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Pangunahing balita. Ay, doon po sa mga nagtatanong kung kumusta ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayos naman daw, sabi ni Senator Bongo, kasi nadulas po ito sa kanyang bahay noong nakaraang weekend, sa Davao City. Sinamahan po ni Senator Bongo si Pangulong Duterte sa Davao Doctors Hospital para magpa-check up. Gayunman, sinabi po ni Senator Bongo na nasa maayos na kondisyon ang dating Pangulo at wala naman itong naging komplikasyon at maayos daw po ang resulta ng kanyang x-ray. Nako, get well soon, Mayor Digong. At doon po sa mga nagtatanong naman sa mga panyanyari dyan sa Negros Oriental, bakbaka na. Para po doon sa binakanting pwesto ni former Congressman
Tebes, ang inaasahan daw po na magbabakbakan dyan si Pamplona Mayor Janice Digamo, ang byuda ni Governor Roel Digamo, at inaasahan ding magpa-file ng kanyang COC si Pride Tebes, ang kapatid po ng napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Tebes. Yan po ang mga kaganapan sa larangan ng politika. At siguro nabalitaan nyo rin nung weekend, pero binabawi at kinaklaro po naman ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa sinasabi pong destabilization laban sa administrasyong Marcos. Parang ang dating misquoted. Ito pong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Lumabas po kasi sa balita na meron daw pong mga retired military officers na apparently nagre-recruit para sa destabilization sa administrasyong Marcos. Nung kinabukasan po ay nagbigay ng clarification si Secretary National Security Advisor Anyo at maging ang AFP na hindi daw po ganun ang pakahulugan nitong si General Browner. At wala daw pong destabilization plot. At ang AFP pati na ang PNP ay nagsasabing walang destabilization plot. Bakit naman magdi-destabilization plot? Kung halimbawa lang, kung maraming nabubusit kay Pangulong Bongbong Marcos na mga dati naman ang nabubusit sa kanya, kasi yung mga naiinis sa kanya dati nang inis sa kanya, kung meron man nadagdag na naiinis sa kanya, hindi namang gayong karami kung pagbabatayan po ang survey. Halimbawa, usapang kanto lang. Nasa kanto naman kayo nasa kanto din ako halimbawa lang at merong magtagumpay na destabilization plot, sino ba iuupo? Si Vice President Sara Duterte. Yung pong mga galit kay BBM, galit din kay Sara. Kayo naman, masyado pang maaga. Ang mga problema ng bayan ay hindi po solo ng Pilipinas. Ang tungkol po sa problema sa ekonomiya, problema ng buong mundo. Ang problema po sa inflation, problema din po ng buong mundo. Ang problema po sa mataas na presyo, problema ng buong mundo. Kaya wag niyo sabihin, tumaas po ang ganito Kailangan lang po natin siguro lumingon-lingon sa paligid natin para masabing hindi naman tayo nag-iisa. Bigyan natin ng tsansa, masyado pang maaga. Wala pa nga 1.5 taon. Bigyan natin ng tsansa. At saka ito, lagi niyo pong naririnig sa amin to nila mother Naririnig niyo po sa amin. Wag nating iasa ang lahat-lahat ng buhay natin sa gobyerno. Gumawa po tayo, magsikap po tayo, at pagkakulang, magsikap pa rin at magtiyaga. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalo sa tagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.